So yun po mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, reaction na natin tong sinabi ni Angeliana mo patungkol sa Tito Vic and Joey, Sit Bulaga at kay Senator Rapi Tulfo. Yung mga hinanakit niya at yung about dun sa tinatawag silang mga scammer. So, bigyan natin to ng reaction. Siyempre, panoorin natin yung full video, no? Kung ano yung may bibigay natin na reaction ho dito. At siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po yung mga kasamahan ko dyan na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Paki-like and share and subscribe naman po ng kanilang mga channel. So eto nga so isa rin to yung video na to na mga pinagpipiestahan ng mga ibang mga vlogger mapatungkol lalo na yung mga haters ni Senator Rapi Tulfo. Siyempre haters, so wala ka nang wala ka nang ibang maririnig diyan kundi against to the Rapi Tulfo, no? So dito naman reaction din natin to dahil nabanggit nga rito ang Tito Vic and Joey. Siyempre, pag nababanggit, kailangan natin panoorin. Hindi ko pa ito napapanood So, sabayan nyo ako para kung ano yung mga pangit at mga na maririnig natin dito ay ating lilinawin at dito tama. At ganun na rin doon kay Senator Rapi Tulfo. Kung ano yung mga mali doon, kung ano yung mga tama doon natin para bigyan natin ng opinion O yung mga basher dyan, nood lang kayo. So ito, simulan natin. Ayaw mapindot ba? Scammer. Okay. Kasi schools ako nun Yeah. So minsan pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung page ko. Sabi nga ng ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer? People do not know that you're separated already. I've been separated since 2016. Hindi man kami naging okay ng yung kapatid. Hanggang ngayon? Hindi kami nag-uusap. Hindi kami nag-uusap. Huwag kang maglala, hindi rin kami nag-uusap. Hindi lang magsasalita na on record. Okay, on record. Bali panoorin natin yung pinaka-full video para mas lubos natin maunawaan yung mga sinabi nila dito, mga Dabarkads, mga kabiyaya. Gusto ko lang batiin si Miss Aster Amoyo? Amoyo. Alam mo bakit? Bakit? Hindi ako nagpapa-interview Ano talaga? And she asked me kung pwedeng interviewin ako one-on-one. Sabi ko, tita, sige. Pag ready na ako, ikaw una-una, tita Aster. Family ko dugo kita Kaya, pasensya na, tita Aster. Next time, isa talaga. Kasi hindi ako nagpapa-interview Oo nga Medyo elusive ka, Pero thank you, Brother Dira, sa pagsabi ng yes. Kasi wala kaya tang choice. Once you're a member of the family, you'll always be my sister. Andre will always be my pamangkin. Yeah, ninong ka ni Andre also. Ito lang, nilalambing mo sa akin. How can I say no? Miss Aiko. Thank you. Close pa ako sa daddy mo. Oo, sobra. And condolence ng nangyari ng pandemic, diba? Si Danny. I'm sorry to hear. Thank you. But bago tayo mag-i-interview ngayon, nagkita tayo sa isang event na patawag ni Senator Jinggoy and Senator Robin, Bong Revilla, dito lang. Gaysco, diba? Senator Gaysco din. So, isa ka sa active na celebrity na nakikipaglaban for the Ang pinag-uusapan po namin yung Eddie Garcia Bill na kung saan nagpatawag yung ating mga mahal na senador from show business para magbigay ng input o humingi ng suggestion na pwede pang gawin habang hindi pa pinapasa yung Eddie Garcia Bill. Ginawa po yung Eddie Garcia Bill kasi what happened to Eddie Garcia. Kaya itong batas na to, hindi lang dahil na-aksidente siya. Ano ba yung mga dapat ayusin sa industriya na yung working life yan? Sobrang nalalapitan. Laki ng utang ng loob sa kanya. Ngayon, since may political experience naman ako, di ba, naging counselor ako na parang niya ako ng 2 terms. Isang term na vice mayor, 9 years. Naging counselor ako ng Quezon City. 6 years. Hindi na ako tumakbo nung last term ko Ay naging kandidato rin pala, naging politiko rin pala to si Anjo, di ba? So ibig sabihin hindi naghihirap to. Para ibenta niya yung picture ni yung master.
Alam niyo, may mga nakapagsabi sa akin na yung ano nga, yung about dun sa pagpapaaral ng mga anak sa ibang bansa. So doon naman medyo talagang malaki ang gastusin doon. Pero bilang ganito, tingnan mo, naging vice mayor, naging councilor. 'Di ba? Parang nakakapagtaka na dahil lang sa pang boarding house, wala kang pera. Pang boarding house ng anak mo, ibebenta mo yung picture. Dito na papasok yun no? Kasi ang dami mo naman artist. Kaya na maraming nagtataka mga Dabarkads na ibibenta mo yung picture na ikaisa-isang binigay na regalo sa ng kaibigan mo, kung talagang kaibigan mo. Kaisa-isang regalo sa ni Henyo Master, tapos ibibenta mo para lang sa boarding house ng anak mo. Doon naman sa usapang boarding house, labas na tayo doon. Naintindihan natin 'yon. Pero ang hindi lang namin maintindihan na si Anjo Iliana magbebenta, walang pera. 'Di ba? Parang nakakaano lang ng isip na nang dahil doon ibebenta mo. Wala ka naman pera. Yan naging vice mayor, councilor. Paano nangyaring wala kang pera? Okay, tuloy natin. Kasi papasok ka, sabi, bigay ko na sa iPhone. Yung district ko is district mo dati. Kumusta natin mga taga-district bahala na kayo sa hipag. Alagaan nyo. Ako kasi, reason why I did not run na rin. Kasi malalayo na kami sa Bulaga. Tapos na kami sa Metro Manila, puro kami laon. Nahihiya na ako sa constituents ko. Kasi hindi ko lang sila nabababa. Sabi ko, papas muna ako. Kasi masyado nang mabigat yun sa Bulaga. At the same time, lahat naman ng pinangako ko na natapos ko na. Like sa Fairview. Alam mo naman nakatira sa napunta ka na sa bahay ng dati. Ganun mag-tag. Oo, mag-tag. Anyway, kaya ako tumakbo dati sa District 5. May inis ako. Kasi mahal ko ang Fairview. Doon ako lumaki. Yan mo ako nakilala. Diyan kami nag-away ni Rob. Oo nga. Very controversial. Anyway, pati kami nga best friends. Walang high school yung Fairview. Lahat ng barangay. Sabi ko, walang representative ang barangay Fairview sa buong District 5. Kaya ako tumakbo. For 6 years, nag-control ako. Yung isa sa inatupag ko. Ngayon, state of the art na high school. Kaya pag pupunta ka doon, sabi mo, pinapabati ko yung Council Anjo. Tapos nag-pursue nitong high school ng Fairview. When I go around, Anjo, people has nice things to say about you. Even yung mga service mo dating dinonate sa mga barangay, andun pa rin ginagamit nila. Sabi ko nga, andito pa pala si Consi Anjo. Sabi niya, kasi dinonate ko daw sa kanila. Ako kasi, pag may hiningi sa akin yung barangay or yung association, hanggat kaya ko naman bibigay ko. Ang pinakagusto ko nung nasa Paranaque. So, dami kong pinag-aaral. Ang average ko, 2,000 students sa college a year. So, natutuwa ako dahil, kunwari, pupunta ako sa isang lugar, may Ngayon, alam ko na kung bakit ginawa tong interview na to. Kasi simula po nung nabenta ni Anjo Iliana yung picture, yung drawing, yung paint ni Henyo Master, ang dami talaga ng bash sa kanya nun. So dito mapapansin nyo rito sa video na puro puro promoting. Na lumalabas dito sa video na itong si Anjo Iliana ay sobrang bait na tao at matulungin. So doon naman, wala naman na tayong question doon kung ano man yung ugali ni Anjo. Pero ang lang dito kasi, kaya nga nilabas tong video na to, hindi para linawin, hindi para mag-promote. Wala talos ilang minutes na to. 8 minutes. 8 minutes na po yung video, puro pag-aangat lang kay Anjo yung mga napapanood natin. So tuloy ba natin? Kakamayan lang. Anjo, ligan. Wala. Hindi mo? Yung anak ko, nasa katulad sa trabaho na dahil sa hindi naisip ko na scholarship. Sa Paranaque kasi dami nito. Meron din ako ilang na bibigay, hindi kasi marami sa Paranaque. Kasi yung favorite ko makapag-aral. Kaya tuwan-tuwa ako kay Presidente Duterte. Sir, President, tuwan-tuwa po ako nung sinabi niya libre na yung college. Kasi dapat libre talaga yun. Dapat ang mga bata, hindi dapat hinihinti ng high school. Dapat yan, tapusin nila. At yung dreams Galing. ano mang gusto nila, libre dapat. Nandito na tayo.
about you. May nabasa ako sa PEP that says na meron ka pang balance na hindi nakukuha from the previous Itbulaga. Ano kasi yan ayoko na sanang pag-usapan. Lumabas naman kalabosin niya yung mga hindi nababayaran. Pero klaro lang natin na bago yung sagutin, okay ka kina bossing, kina Tito Sen. Siguro. Mahaba naman pinagsamaan namin. Oo, tama. But when I resigned kasi, nag-join ako na... Siguro. O, kita mo pati siya yung tinatanong okay ba ang samahan nyo nila Bossing, nila Tito Vic and Joey? Siguro. But kahit siya, hindi niya sure na okay yung kung okay ba sila. Kasi alam niya na hindi talaga sila okay. Kasi nga yung sa ginawa niya, eto disclaimer, baka maiba yung pandinig nyo sa sinabi ko Sa Tito Vic and Joey, okay si Anjo. Ang tanong, si Anjo okay ba? Okay ba sa kanya ang Tito Vic and Joey? Kasi dito pa lang maririnig mo, siguro. Tinatanong ka kung okay ba kayo, sasagutin mo, siguro kasi matagal naman pinagsamahan namin. O yun naman pala, matagal pala pinagsamahan nyo pero sa halagang 160k sinira, parang pinagpalit mo yun. Alam nyo, napaka big deal talaga nung painting ni Enyo Master na yun. Kasi nga, nagbubukod tanging binigay niya yun kay Anjo Iliana at pinaghirapan ni Enyo Master yung painting na yun. Tapos ibibenta mo lang sa halagang 60k. Nasasabi mo pangbayad ng boarding house ng anak mo. Sa yaman mong yan, wala kang pangbayad ng boarding house ng anak mo. Kailangan talaga na ibenta yung picture na yon, yung painting na yon. So, ulitin ko lang mga Kadaver Kads. Ang Tito Vic and Joey, ay okay si Anjo. Pero ang tanong, si Anjo ba okay sa kanya ang mga Tito Vic and Joey? Yun yung pinakatanong dyan Dito kasi sa sagot niya parang nagdalawang isip siya. Pahalata naman, kasi pwede mo naman sagot, okay kami, wala kaming problema ng Tito Vic and Joey, di ba? Dapat ganun. Bakit sinagot niya? Siguro, kasi sa haba naman ng... Parang alam niyo yun, yung may pitik So, tuloy ba natin? 25. Ganito sa yung time show. Okay. Almost magkakasali ba? People nakakausap ko, nakaka-text ko people Pero yung closeness namin, siyempre, hindi na ganun kasi wala na ako. So, pero kasi may respeto kami sa... Pero kasi nasa mundo ka ng public service, ano yung ginagalaw mo mundo ngayon kay Senator Jinggoy? Maliit, magkikita kayo ng Tito Sen. For sure, kasi naman, tinatawagan mga Tito Sen. Pag may kailangan na, nasa na yung radyo na hindi naman, hanapin ko. Yung secretary na. Sinasabi niya, nasa na yung radyo nyo. Ganun lang. Madalas si Tito Sen kasi parang tatay-tatay. Madalas akong pagalitan. Si Bossing naman, it's like my brother I never had. For 12 straight years, magkasama kami araw-araw hanggang Pasko, hanggang New Year. Nag-golf, tapos nag-iit-bulaga. So, laking pinagsama. Joey lalo na. Although ngayon, siyempre, hindi kayo magkatrabaho. Hindi kami nakapag-kwento. Tapos may problema pa sila. Na mahal ko si Bossing, mahal ko si Joe. Kaplastikan. Enyo Master, pare. Pare, ano ba ito? Ay, ako talaga. Buhay talaga ng showbiz, no? Paring Joey, mahal pala kayo Mahal naman pala kayo. Pero binenta yung binigay mo. Sa akin, nakabalandra pa, kita niyo yan? Kita niyo yan? Nandun pa rin. Iba dyan nag-aaka-aka dyan na, na binenta ko na daw. Huwag kayong pa-fake news, ha? Dahil sa lagi niya ako pinapangaral.
sige, pag pinapangaralan ka ng tao, may halaga ka sa kanila. Kasi, But, diba? kasi, Nakikita nila hindi lang yung mga ganda sa'yo. sa ilan lang yung circle of friends nila. Correct, And correct. I'm honored to be for those years, so many years, na ginagawa nila ang julag. Yes. Sabihin, alam nila ako dahil Oo. sinasama nila ako saan. Naniniwala ako sa mundo natin, Anjo. Maliit lang eh. We go around circles lang. So magkikita at magkikita. And once na ang isang relationship was based on love, trust, and respect, you can never go wrong, di ba? And I feel na, although I cannot speak for them, pakiramdam ko naman na mahal ka nila at mahalaga ka sa kanila. And that will remain in their hearts forever. Ako, basta ako, Pakiramdam namin, yan, totoo naman yung sinabi ni, sino ba to? Si Aiko ba to? Tama naman yung sinabi niya, nararamdaman niya na mahalaga si Anjo Iliana sa Tito Vic and Joey. Pero ang tanong nga dito, si Anjo Iliana ba, mahalaga ba sa kanya ang Tito Vic and Joey? Ayun yung pinakatanong dyan eh. Mahalaga ba? Napapaisip ka eh, no? Ano mo masasabing what ganun parang ang Tito Vic and Joey mahalaga sa kanila si Anjo dahil alam naman natin ng Tito Vic and Joey kung magmahal sa mga kaibigan at sa mga dating katrabaho nila talagang super at talagang sagad. Ang tanong, si Anjo Iliana ba mahalaga ba sa kanya ang Tito Vic and Joey? Ayun yung pinakatanong dyan eh. pag may pinagsamahan kayo, parang family yan. Sabi nga, once you're Lasing ba to? family, always be a man. Once may pinagsamahan kayo, kasi minsan, ups and downs ng buhay. May pinagsamahan kayo, habang buhay niyo. Anjo, thank you for opening your heart dito sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero Akala ko itatanong mo, kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hate din kasi ako din. Kasi marami rin na tumagat. Scammer yan. Alam mo yun? hindi ko alam yun eh. Ano yun? Anyway, there was naimbita ako ni Raya sa telephone. Yung sa school, na kami ng scammer. So, minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung telephone. Ngayon lang magsasita na on record, hindi ka ni scammer. Ang problema kasi na, yung mga certificates ng student, Okay. hindi ka agad na ibigay ng TESDA. Siyempre, reklamo sila. Yeah. Eh kami naman, wala naman kaming authority to release pag wala nang binigay yan. Correct. TESDA, alam mo naman na, di ba? Correct. So, medyo nabansayan kami ng scammer. Okay. Kasi schools ako nun eh. Yes. Nung wala na ako sa government, pinuloy ko sa private para lang makatulong. Yeah. Sa Bicol, which kung saan kami galing, Bicol kami galing. Sa Pero ang tanong dito, hindi naman tinatanong yun, bakit nasingit sa usapan? Anong gustong palabasin ni Anjo Iliana dito sa sinasabi niya? Kasi una-una, di ba, sinabi nga nung nag-i-interview, sabi niya, hindi ko alam yun. Hindi naman, di ba, hindi naman tinanong, pero bakit siningit? Ano yun ang tanong dun? Ano to, parang kasalanan pa ni Senator Rapi Tulfo na nabansagan kang scammer, ganun ba? Kasi kung isipin nyo maigi parang ganun yung pinupunto niya rito eh. Tapos isisingit mo sa isang interview na hindi naman tinatanong. So sino magmumukhang rito? Sino magmumukhang masama dito? Walang iba kundi si Senator Rapi Tulfo. Ang Rapi Tulfo in action. Siya yung magmumukhang masama dito. Diba? Ayun yung rito. Ayun din yung isa sa mga fans ni yung mga followers si Senator Rapi Tulfo. Isa din sa mga nag-send sa amin ng TBJ Defender, no. Sabi niya, reactionan mo nga to, Jay. Tingnan mo kung tama ba yung pagkakaintindi ko rin na parang pinoprovoke ni Anjo Iliana na kung hindi dahil kay Senator Rapi Tulfo, hindi sila mababansagan na scammer. I-comment nyo nga dyan mga kadabarkads kasi hindi ko pa napanood yun eh. Ano ba yun? Sila ba yung biktima doon or sila yung nireklamo? Hindi ko alam Kasi kung sila yung nagreklamo, wala akong kasalanan si Senator Rapi Tulfo na mabansagan kayo na scammer dahil kayo naman po yung lumapit sa kanya. Ngayon, kung kayo naman yung nireklamo, natural na magsalita ang isang Rapi Tulfo, ang senator na si Senator Rapi Tulfo na ganyan, syempre magtatanong siya, 'di ba? Ipapatawag niya kayo.
So kayo naman, alam nyo naman yung mangyayari doon. Hindi naman na kayo mga pinanganak kahapon. Alam nyo naman na yung mangyayari doon na ganyan talaga yung kakainatnan dahil may nagreklamo nga sa inyo kung sakali man na sila nga yung nireklamo, no, mga Kadabar Cats. Ngayon, hindi mo masisisi ang Rapid Tulfo in action doon dahil una-una, alam nyo naman na ganun nga yung content doon. So dapat hindi na lang kayo sumagot kung ayaw nyo talaga ng ganun. Ngayon, nababasa ko kasi dito sa comment dito na ganyan talaga tong si Senator Rapi Tulfo, lagi daw namamahiya. Meron dyan basahin nyo rito sa channel na to. Mamaya, pakita ko sa inyo pagtapos. Tuloy natin. Paranaque dati. Binigay ko rin sa kapatid ko wala namang kaming nilokong tao. Yes. Wala kaming scam. Marami kaming tinulungan. In fact, break even na. Siguro nakala lang yung senator na baka yung sumbong niloloko namin. Oo. Pero the truth is, wala kaming kaso, wala kaming NBI, wala, nabansagan lang kaming scam. And that, nasaktan ako kasi yung family ko na-apektuhan. And gusto ko lang paliwanag na tumawag po na yung head ng red tape yun. Sabi sa akin, napanood ko, akala ko pagagalitan ako. Hindi mo kasalanan yun, Sir Angel, kasi yung certificates will come from Tesla. Totoo naman. Maximum of 5 days. Pag hindi 5 days yan, pwede silang reklamo. Tulungan mo ko, reklamo natin. Ayoko na boss, na ako nabugbog na ako dito sa show. But then again, you're cleared. Cleared yan. Walang kaso to begin with. So, sabi nga ng ibang nasa comment, di ba nakakulong yan dahil scammer? Hindi, andito po siya. At saka wala kaming nakita na ang procedure yan, pag may ginawa ka masama, ganyan, scam or naloko. Ang unang procedure yan, is magre-reklamo ka. Pag ganyan kalaking scale, i-investigahan ka ng NBI. Diba? Kasi, nangyari, ilang years yan, naloko ng scale. Wala. Tapos, yung nabigay ng certificates sila, wala na. Pero yung, tainted, damage has been done. Kaya ngayon, kahit matagal na, sabi nga, kailangan magsasalita. Hindi po kami scammer, wala kaming niloko. Hindi ka nakulong. Walang kaso. And lahat ng certificate, nabigay na ng Tesla. Sana naman mga nag-Facebook kung nanonood yung mga na award. Hindi, okay lang. Ako lang naman sa several na naniniwala. Kasi sabi nga, kung scammer ako, may kaso, baka nakakulong or may pinapabayaran. Diba? Oo, damage. So, yan lang. Ako, I love to help people. Nagkaroon lang ng kasi parang Tingnan mo, mapunta tayo dun sa mga Kadabar Cats. Mapunta tayo dun sa mga comment dito sa video to, ha? Tingnan natin. Ito, may 380 comment po, ha? So, ito. Saan na yung nabasa ko dito? Gustong-gusto kong interview ni Aiko. Wait lang. Ito. Hindi yan. Meron dito ako nakita Ewan mo kung binura na, ha? Sana hindi binura. Ito. Ito ba yun? Hindi. Sana yung mahaba yun wait lang mga Kadabar Cats. Artista naging politiko lalong tumatalas ang dila pero masarap na salita. Naririnig mo sa kanila. Action speak loud words. Nasaan na yun? Hindi ko na makita. Mukhang binura na. Mahaba yun Oo. Dati daw, ito, hindi. Meron dito yun Kasi, saan na yun? Hindi talaga. Ito ata. Hindi talaga maayos ang Rita. Nag-iwan ng kasiraan sa tao, kumita sa paraan na mali. Ang dami ng nasirang pamilya, buhay gaya ng naranasan ni Sir Anjo Heights. Sabi nito ni Mama, Thursday Castillo. Unang-una, yung mga lumalapit dyan kay Senator, hindi naman, bakit si Senator ba yung nag-invite sa inyo na punta kayo dito sa Rapid Tulfo in Action? Diba kayo naman?
So bakit paanong masisira ng Rapi Tulfo in action yung buhay ng iba, na yung pamilya, na yung mga pangalan ng ibang tao? Kaya nga tinatawag yan na sumbungan ng bayan eh. Oh, eto pa, wait lang nga. Ito. Ito ata yun na hindi nawawala. Mukhang binura na. Kanina nandito lang yun eh. Oh, sana Anjo makaguess ka makasama ulit ng EAT and stay humble. Ay dito, wag na. Oh, salamat at na-interview mo si Anjo. Mabuti na sabi niya tungkol dun sa nangyari si student na nagreklamo sa kay Senator Rapi Tulfo, kasi alam ko hindi sila nagloloko. God bless. Wow. Wala na hindi ko na makita yung yung comment ng haba nun eh. Siguro binura. No, binura yung comment na yun. No, ito pa Sa Tulfo in action, sumira sa pagkatao niya. Dahil siya ang nag-judge, sa akala mo nakapatay yung tao, di niya alam na mas maraming kabutihan ng tulong na nagawa ni Anjo. True damage is being done. Okay, wala na rito. Ito, isa pa to. Kaya dapat magising na yung mga kababayan natin na hindi solusyon ang magpatulpo, dahil kahit ilang taon na dala-dala pa rin ng mga nareklamo at pamilya na kakasiraan dinulot sa kanila ng programang nakakatulong naman daw 10K talent fee ng mga nagreklamo kapalit dignidad at kinabukasan ng mga anak. Grabe, no? Dito kasi, nagtataka ako, yung iba, bakit nila sinisisi, wait lang, matabingi yung ko. Hindi masyado makita yung kagwapuhan ko eh. Ayan, okay na. Bakit nyo sinisisi ang Rapi Tulfo in action? Eh, kayo naman yung lumapit doon. Diba? Kayo naman yung lumapit doon eh. Ba't nyo sinisisi si Tulfo? Si Senator Rapi Tulfo, anong meron? Isipin nyo mabuti kayo yung lumapit doon. Hindi naman kayo tinawag ni Rapi Tulfo, punta kayo dito. O dito tayo magharap. Kayo yung lumapit doon. No? At doon sa mga nireklamo, ang sisihin nyo, yung nagreklamo sa inyo, hindi yung Rapi Tulfo in action. Natural na ipapatawag kayo niya, may nagreklamo. Kaya nga sumbungan ng bayan eh. Di nakaka-boplax lang minsan isipin na, alam mo yun, sila yung yung iba yung iba kasi may mga nagreklamo diyan na nabaliktad. Yung pala sila naman talaga gumagawa ng kalukuhan. So nasira daw yung dignidad nila, pagkatao, kasi na-ere daw sila sa Rapi Tulfo in action. Una hindi naman kayo pinilit na pumunta diyan Kayo yung nagpursige or nagpresenta na pumunta diyan. Hindi naman kayo pinapunta diyan ni Senator Rapi Tulfo. So dun sa mga nareklamo na nasira yung pangalan nyo, ang sisihin nyo dyan, yung nagreklamo sa inyo, hindi yung Rapi Tulfo in action. Ang lumalabas kasi kadalasan, mga kadabarkads, mga kabiyaya, yung mga tawag dito, yung mga nareklamo, ang sinisisi si Rapi Tulfo in action kasi hinusgahan daw agad sila. Eh kung mapapanood nyo naman yung video, hating-hati naman po yung opinion ng Rapi Tulfo in action hanggat Siyempre, alangan naman na pagdating nyo, pag-interview ni Senator Rapi Tulfo, ang kakampihan yung nirereklamo agad. Malamang tatanungin ni Senator Rapi Tulfo, ano po ba nangyari? O sige, kinuwento na nung nagrereklamo yung nirereklamo. So itong nirereklamo naman, syempre kakausapin ni Senator Rapi Tulfo yan, totoo ba to ginawa nyo? Kasi kung totoo to, yari kayo dito. O anong masama dun? Diba? Kayo sa lahat ng mga yung mga nireklamo dyan sa Rapi Tulfo in action, hindi nyo dapat sisihin yung Rapi Tulfo in action dyan. Ang sisihin nyo yung nagreklamo sa inyo. Bakit doon dinaan kay Rapi Tulfo in action? Yun dapat, hindi. Natatawa ko, ba't si Senator Rapi Tulfo? Kagustuhan niya ba na pumunta kayo dyan? Kagustuhan niya ba na pumunta yung nagrereklamo sa inyo sa Rapi Tulfo in action? Kagustuhan niya ba yun? Hindi. So, ngayon, na nairi kayo, alam nyo naman, pwede naman kayo tumanggi kung ayaw nyo, di ba? Kung gusto nyo, di ba?
O ayaw nyo magpa-interview sa Rapid Tulpo and Action, di ano nyo yan, kagustuhan yan. Although na pumunta kayo doon, ibig sabihin pumayag kayo. Huwag nyo sisisi. So yung mga Dabarkads, anong may bibigay nyo na opinion? I-comment nyo lang po dyan sa baba. No? At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless, and peace, and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.